Ayun, so magandang araw sa ating lahat mga idol. So this video is continuation ng ating ginawang video regarding dito sa DE na inverter last 3 weeks ago. So 3 weeks na ito na ginagamit natin mga idol. Si DE 48 volts na 6 kilowatt. So ngayon, ang gagawin natin dito sa video ito is i-share natin yung ating parameter settings. Just in case man na kailangan nyo or gusto nyo magkaroon ng idea sa parameter settings ng DE hybrid on-grid off-grid na inverter. So simulan na natin mga idol. Shoutout nga pala muna natin ang ating bagong member na naman dito sa ating YouTube channel, si Torgen69 idol. Welcome sa YouTube channel natin. So maraming salamat sa mga patuloy na nagpapa-member dito sa ating YouTube channel at salamat mga idol sa inyong suporta. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Ayan, so ito na yung parameter settings natin mga idol. Nakaset na kasi ito, so sundan nyo na lang or i-check nyo na lang kung tama yung parameter settings ninyo. Pero mga idol, kung ang inyong mga solar setup is in-install ng isang installer, so huwag nyo papakialaman, no? At pwede kasing ma-void yung warranty nyo. Okay? So para lang ito sa mga nag-DIY na gamit yung ating tutorial. So punta muna tayo dito sa settings, and then ang unang-una yung titignan dyan mga idol is yung ating battery settings, no? So kasi kapag magse-setup kayo, siyempre mauuna naman yung battery na magpa-power up dito sa inyong system. So battery settings muna. Okay? So ito sa battery mode natin mga idol, importante naka lithium mode yan kung gumagamit kayo ng battery kagaya sa akin na lithium. Ayan, so meron tayo kasing mga idol, meron tayong communication cable dito, kaya importante naka lithium tayo. Ngayon, kung hindi gumagana yung inyong battery communication, is pwede kayong gumamit ng use battery V, ibig sabihin yan battery voltage, or use battery percentage. Pero pinakamainam yan mga idol is use battery voltage yung gamitin ninyo para may set nyo yung high voltage ng inyong battery and then low voltage nya. Okay? So syempre dapat naka-activate yung inyong battery. And then dito naman sa right panel, dapat nakalagay dito yung battery capacity nyo, 300 Ah, kung 300 Ah yung inyong battery. And then max ampere charge. So ang susundin nyo dito is dapat nakabase yan dun sa specification ng inyong battery sa kanyang BMS. So importante yan mga idol. May specification sa side ng inyong battery, titignan nyo dyan kung ilan yung maximum charge nya at saka maximum discharge. So yun din lang ang ilalagay nyo dito. So napaka-importante nyan. And then punta tayo sa baba. So dito naman 30% ang nakalagay dito. Pwede nyong palitan yan, pwede nyong itaas or ibaba. So ibig sabihin yan, kapag ka naabot nyan ang 30% ng ating baterya is mag charge yung ating battery sa grid, no? So idol, ilang ampere ang charging ng battery sa grid? So ito ang sagot dyan mga idol. So ang sinet kasi natin dito is 40 ampere. Equivalent ng 40 ampere is 9.2 kilowatt. O pwede nyo ring baguhin yan. Ito kasi masyadong mataas, pero hindi kasi ako set ng mga idol. Hindi ako nag-AAC charge, no? So pwede nyong ibaba pa yan ang mga 20 or 10 or 15 ampere. So bahala kayong mag-set niyan. Okay? So ito, binibigyan ko lang kayo ng idea. And then dapat naka-check yung grid charge kung gusto nyo mag-charge, no? Okay? Itong grid signal tsaka gen signal pwede nyo i-disregard dyan. Sa baba naman, ito, lithium mode 00, shutdown 20%. So, ibig sabihin yan, pag inabot yung 20% ng ating battery is automatic yan, magsha-shutdown na. Low bat natin is 35%, mag-a-alarm na yan pag inabot niya yung ganyang percentage ng baterya.
And then magre-restart yan sa 50%. Ibig sabihin yan kapag na-lowbat or nag-shutdown yung ating battery ng 20%, kinaumagahan yan magcha-charge pero hindi pa yan maglalabas ng output na 220 yung ating inverter hanggang sa maabot niya yung 50%, tsaka lang siya lalabas ng 220 at magpa-power up ng ating mga appliances. Okay? So pwede rin yan i-set mga idol ng naaayon sa inyong gusto. So kung gusto nyo mag-shutdown siya ng 30%, pwede rin. Huwag lang kayo masyadong mababa sa 20% mga idol kasi mabugbog yung inyong battery. Okay? And then wala na. So pwede nyo nang i-check yan. Pindutin nyo lang yung check para mag-save. Okay? And then next natin itong work mode. Okay? So dito naman mga idol, pwede nyo nga ilagay sa zero export to load. So ang pinag-uusapan natin dito is walang net metering mga idol. So hybrid lang muna tayo. Walang net metering dito. Hindi tayo naka-registered ng net metering kaya hindi tayo magtuturo niyan. So in the future siguro pagka meron tayong net metering pwede. Pero for this video is wala muna. Hybrid lang muna tayo. Hybrid off-grid. Okay? So eto hindi ko na ano to. So zero export to load yan. Yan. Zero export to load lang yung ilagay nyo and then battery first. So eto kasi mga idol, battery first, ibig sabihin yan yung energy pattern yan. Priority niya na i-charge yung ating battery, and then kung kakailanganin ng ating load is magdi-distribute yung ating harvest ng konti dito sa ating load. Pero ang priority niyan is yung ating battery. Okay? Next, ito, isang pinaka-importante nito. Yung time of use, mga idol, no? So, ito, dapat naka-check yan. Napaka-importante. Itong time of use, mga idol, anong tawag nito? Usable ito kung kayo ay hybrid. Merong merong support ng grid. So ito kasi mga idol, wala tayong grid ngayon at brown out dito sa ating area. Ayan, wala na naman yung grid. So wala na naman. Ngayon, dito kung kayo ay merong grid mga idol, i-explain ko sa inyo, no? Wala, saan na? Ayan, sa work mode. And then baba. So kapag ka naka-check ito mga idol, ito kasi may mga time dito. So makikita nyo, ito is naka-military time. So dito for example 1 to 5, and then ang power niya is 6 kilowatt. Kapag ka 35% na lang yung battery, automatic yan, pupunta na yan or kukuha na kay grid. Okay? So pwede nyo ring iset yan. Pwede nyo laro-laruin yan nang nakabase dito sa mga oras na to. And then pwede rin kayo mag-grid charge. Ayan, pwede nyo i-grid charge lahat yan. Or pwede rin lang kayong maglagay kung anong araw or anong oras sa araw-araw ang gusto nyong mag AC charge, no? So kunwari itong 1 to 5 AM. So kapag inabot niya yung 35%, pwede siyang mag-charge, no? Or kung hindi naka-check itong grid charge, automatic yan. Kung meron kayong grid, matik yan kay grid kukuha yung load nyo. Okay? So lahat yan mga idol hanggang 24 hours to na oras. So pwede nyong laruin yan. Pwede nyo ring ilagay kung ilan ang kukunin niyang or ilang kilowatt lang yung magiging load nyo sa ganitong oras. Pero syempre dapat alam nyo yung ginagawa nyo dyan, no? And then pwede nyo ring ilagay kung Monday to Sunday. And then wag nyo kalilimutang i-check. And then next, so tapos na tayo dito sa battery setting.
work mode, okay na rin tayo. So kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa parameter settings mga idol ng DAE, pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba at tutulungan namin kayo. So hindi lang ako kundi mga iba rin natin na mga katropa na may alam din dito sa DAE. So pwede rin kayong tumulong mga idol kapag hindi ako available na makapag-reply kaagad. Okay? And then dito naman tayo dito sa smart devices Gen port is hindi na natin to tatalakayin dahil wala naman tayong generator or whatsoever. So dito lang muna tayo mga idol sa aking mga at talagang ginawa no or sinet dito. Advanced function is wala na tayong ginalaw diyan. Grid setting. So i-check nyo rin kung naka 60 Hz kayo at naka single phase. So yun lang, wala na tayong ibang ginalaw diyan. Basic setting, syempre naka time sync and then naka auto dim para mag-shutdown yung ating LCD. And then syempre dapat naka-set yung ating year, month, date, and then naka 12 hours and then time and minute. So ito mga idol, napaka-importanteng naka-set itong ating year at saka time. Dahil kapag ka nagkaroon ng error yung ating system is malalaman natin kung kailan ito nangyari. Kagaya nito, DC voltage fault 2014. So siguro ito nung kasi set up ko pa lang, ayan, di pa naka-set up. So ayan, di natin alam kung kailan. So yun lang, dapat naka-set ng maayos. Advanced function, wala na yan. So yun lang naman mga idol. So ito battery natin kapag naka-communicate sa ating inverter. So meron tayong LIBMS dito. Meron tayong data. Ayan o, makikita nyo. So yung charge current limit natin is 120. Then 127 naman yung discharge natin. Pero naka 100 by 100 lang tayo dito. O di ba? So ayan. Kung nakikita nyo sa ating mga video, sa ating mga previous video is puro DAE talaga yung ating ginagamit sa ating mga installation. At syempre dito rin sa atin. Kahit na kung napanood nyo yung mga ating lumang video is yung old model pa na DAE yung ginamit natin is wala naman tayong naging problema. Hanggang sa ito nga, binigyan tayo ni DAE ng latest model. So syempre hindi natin pwedeng tanggihan yan dahil biyaya. Okay? So, ang hindi ko na lang nasusubukan mga idol is yung battery ni DAE. So, ito kasing battery natin is medyo luma na ito. So, sa susunod na video natin mga idol is magkakaroon tayo ng appliances testing sa ating inverter. So, magte-testing tayo ng mga appliances kung goods. And then ano pa ba? So, yun lang naman mga idol. Kung tatanungin nyo yung insight review ko dito. So ayun na nasabi ko na sa inyo. Wag na kayong magpatumpit-tumpit kung kayo ay maibalak na mag-install ng inyong mga solar setup. Meron naman na tayo dyan tutorial. At kung pang bahay yung lalagyan nyo sa inyong bahay, mag-invest kayo ng malaki. So DAE ang nire-recommend natin mga idol dahil very user-friendly basta tama ang inyong installation and computation. So importante lang naman dito is huwag kayong overload, no? So kung 6 kilowatt yung inverter nyo, so dapat nasa 6 kilowatt din below yung inyong load. So yun lang naman mga idol. So abangan yung ating next video. Magte-testing tayo na naman ng mga appliances gamit si DAE. Okay? So yan lang mga idol. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. So yun lang, para patuloy tayong nag-share, naggagawa ng mga video na kapaki-pakinabang. So di naman tayo madamot dito. So, yun lang naman mga idol. Thank you. And God bless.